Sana mga kababayan, sana palaging nandyan si Atty. Torion dyan nakaantabay sa media dahil grabe na twisting mga kababayan sa mga naratiba dyan sa mainstream media at kung sino-sino na lang ang kanilang pinag-i-interview mga kababayan at sila-sila lang din ang naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Ngayon mga kababayan, sinubukan ng mainstream media na si Atty. Torion talaga ang i-interview mga kababayan. At dito, binasag ng ating magaling na abogado ang naratiba ng mainstream media, punto por punto. Ganito dapat mga kababayan, ang ini-interview ng mainstream media na yan. Kung anong sinasabi natin, panoorin niyo po ha. Katwiran ni na Congressman De Lima. Ito daw, Pinagbangga niya mga kababayan yung na-interview nila. Ito ang ratio ng interview dito mga kababayan. Sa 10 interview ng mainstream media, isa lang ang interview dito sa kampo ng DDS. Pinasagot niya sa katwiran ni De Lima. Ano pala sinabi ni Saba? kung ginawa yung hakbang na pagsasampa ng panibagong kaso sa Supreme Court, pagpapakita po ng pagiging desperate para Desperado daw. Senator yun mga kababayan. takasan ni VP Sara yung kanyang accountability. Actually, binabaliktad lang ni Congresswoman De Lima. Binabaliktad lang ni Saba. I respect her very much. Kami hindi. Ano ka respeto dyan kay Saba mga kababayan na unang-una, pamangkin-in-law yan ni Joe Masison. Pangalawa, nagkakaso yan dahil sa illegal na droga. Pangatlo, Saba. Kaibigan kami. Kami kalaban kami. Pero, binabaliktad niya ang desperation sa kanila. Nakikita natin Desperada. sa kanila, ilang beses na nila inuulit-ulit ito. Sila ang desperada, sila De Lima. Impeachment complaint is personal. Hindi yan institution. Ginawa nilang personal mga kababayan ang complaint nila kay VP Sara. Kahit wala ng mga kababayan, wala silang ebidensya. Dahil sa kanilang personal na disgusto kay VP Inday, nagsampa sila ng impeachment. Pati yung mga complaints nila, pagiging DepEd Secretary, hindi naman naka-identify doon kung sinong nakatanggap, sinong bumigay. Wala, di ba? Of a cause of action, who, what, when, where, how. Wala. Who, what, when, where, how. Wala doon sa kanilang complaint. Wala doon sa kanilang complaint. Tapos, ibalik pati yung COA. Nagsabi na wala namang definitive allegation doon which would link VP Sara Duterte to. Pati COA mga kababayan, wala. Wrongdoing, binabalik-balik na. Sila ang desperate. Hindi Sila ang desperado. VP Sara or yung mga supporters ni VP Sara. Pero hindi po ba ito delaying tactics kagaya po ng pinangangambahan ng ilang kongresista? The Delaying 1987 tactics. Sino ba ang delaying tactics dito mga kababayan? Di ba ang Kongreso? Tapos na silang magbotohan mga kababayan sa sufficiency and substance and inform. Dapat magbotohan na sila sa plenaryo. For what pa ang kanilang ginagawa mga kababayan na na mini hearing dyan, mini trial? Constitution is there in order for us to have a constitutional watchtower, in order to have a conscience of watchtower. There are contours upon which we should not transgress. There are limits upon which we should not defy. If you defy the contours of the 1987 Constitution, the limits within which the House of Representatives should conduct its role under the 1987 Constitution in impeachment process, then the citizens as particles of sovereignty have the right to bring it to the Supreme Court in order not to dictate upon the House of Representatives to do what it should be done, but in order to allocate constitutional limits, and what we are doing. Naintindihan mo yan? Natulog na mga kababayan. Ganyan pag-explain mga kababayan. Pero ang pinuputo Wala pero. Pero pa mga kababayan. rin po kasi ni na Congressman Ridon. Nice cookie. Ito namang pagpapasabpina ng mga dokumento. Yes. Pakinggan mo ha. Sagot ito rin ha. Pinasabpina nila, clarificatory, at saka within the bounds of law. Within the bounds of law, Sabina. Sabihin mo kung nasaan sa law yan. Kumbaga, bahagi rin ng kanilang mandato bilang bahagi ng Kamara. Maling-mali po. Maling-mali. Umidya. Anong pinagsasabi mong within the bounds of law? Yun. I'll give you a clear example. Eto, maliwanag. In Article 5 of the third Sabalia complaint, it invokes unexplained wealth and non-disclosure.
It alleges that the respondent's salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. That can be found in paragraphs 285 and 290. In the fourth complaint of Cabrera, Article 5, it refers to preliminary documentary leads, public records, omissions, and inconsistencies in SALN, suspicious cash flows, possible nominee arrangement, and asks for bank records and forensic accounting in paragraphs 233 to 243, paragraphs 247 to 248. Anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Pasabi na sila, overbroad masyado, covering 2,000. Oh, ang dami na kung ano-ano na lang pinasabi na mga kababayan. Na supposedly, ang dapat gawin lang ng mga buayang ito mga kababayan, give us the evidence yung nagsampa mga kababayan. Check lang niya ang authenticity mga kababayan sa mga dokumento. Ang dapat na mag-provide ang mga ebidensya, mga dokumento, yung nagsampa. Hindi yung kasama ka na maghanap tayo kung saan-saan dyan, mapasabi na tayo hoping na makakuha tayo ng busot kay VP Inday. That is 2007 unconstitutional. to 2013, 2016 to 2022, and 2022 to 2025. It subpoenaed the BIR for ITR, so BP Sara and Manasseh Carpio. It subpoenaed SEC General Information Sheets, audited financial statement, Oh, and dami silang corporate pina, documents of multiple companies which are not Multiple companies! Sila pina! even stated in the complaint. And so what is our question here? The complaints even do not identify the exact SALN year, exact Nga no? Ang doon sa complaint mga kababayan, hindi nga nila identify ang saan may discrepancy daw sa SALN. Tapos ang na mga kababayan, ang mga buaya, sila na ang nag-set. exact hidden asset. Pati na hindi pa Vice President si VP Inday, pinasabina nila ang mga ungas. Exact account, exact amount, or exact false declaration with sufficient specificity. Yet the subpoena sweep across long periods, including 2007 onwards, and extend to multiple corporations not stated in the complaint. The file records an objection that there was no nexus in the evidence or in the ultimate There's no facts of the nexus. impeachment complaint, Oh. and that the corporations were not even mentioned nor included in the complaint. What do we call this in law school? This is a fishing expedition! Overbreadth. And this shows that the committee was not proving a specifically pleaded discrepancy. It was broadly searching for what Broadly. was in effect a fishing expedition. A fishing expedition. Meron pang iba, pero Sige, meron ka pang angal ha? with limited time, hindi ko ma-explain lahat. Nandun yun sa aming press conference. Ang dami pa niyan. Masyadong overbroad na para Overbroad. na siyang licensed roving commission which should not be done. Oo. Pero, attorney, Pero na naman. Walang pero. hindi ba ang SALN naman supposedly a public document talaga? Bakit sila pinapa nila kung public document yan? So, True. True lala. Now, if that is a public document, that should have been attached in the complaint. You should have Oo nga no, dapat trabaho yan ng mga kababayan. Trabaho ng nagsampa ng impeachment complaint mga kababayan na kunin yung SALN dahil that is a public document. Bakit hindi nila pinasabpina? Pinrovide mga kababayan bago sila nagsampa. Kinuha sana nila para na hindi na magsampina sa pina. complainant as well as the fourth complainant to request the same from the ombudsman in the past and attach it in the complaint. Bakit kailangan pa ng Congress ang magpasampina? At how come mga kababayan nalaman nila na may discrepancy sa SALN hindi pa nila nakita muna? You cannot make the House Committee on Justice to be your investigator. Hello? You never did that to Marcos. Why do that to Hindi na ginawa kay Marcos, pero ginawa nila kay VP Sara. Double standard na. VP Sara Duterte? That is not allowed under the 1987 Constitution. Hence, Attorney Torion, Attorney Bondoc, and other lawyers will now come to the core of the Supreme Court and tell and request the Supreme Good Court. job. These congressmen are overstepping their boundaries. Overstepping. More Ang aabuso. in the 1987 Constitution. Hence, please exercise your certiorari jurisdiction under Article 8, Section 1. Temporary restraining order. So, naintindihan mo na, Miss Media. Which has been expanded, by the way, under the 1987 Constitution.
Ayun, yung matagal na response. Ito yung immediate. Ang talagang Balik tayo, hindi pa tayo tapos dito kay Tiangco mga kababayan. Hindi pa tayo tapos dito. So far, sa ating series of, ano dito mga kababayan, the review sa sinabi ni Tiangco, halata masyadong mayroong cover up ito si Tiangco kay Bangag mga kababayan. Pinagtatakpan pa rin niya ang kabangagan para masisi lang mga kababayan lahat kay Romualdez at hindi ma-implicate si Bangag. problema natin ngayon, ang taas ng gasolina. Yes. Tapos, Taas ang gasolina, tapos nag-inspection pa ng kamote Bino, mga yung kababayan. Una pang kamote inspection. pero Tapos pasakay-sakay ng bus, grabe to si Bangag, no? naging new price. All stock na new price. Oh, old stock. Tapos, kumita na sila mga kababayan. Binenta ng mahal ang old stock. Ang sinasabi ng taong bayan dito, kasi nga since Vox Populi kami, natapalan si Bongbong. Kasi, bakit wala siyang ginagawang aksyon? Ang tagal-tagal na, Oo. may emergency powers na siya, etc. etc. Pero, wala ba siyang magawa dito Hindi, sa mga... kaya ko binibigyan ng kapangyarihan sila dito sa Ang bill bangag. ko is because tali yung kamay nila because of the Oil Deregulation Act eh. Mayroon na tayong emergency na mga kababayan, national emergency. Ang sabi ni Senator Marcoleta, that is considered national emergency. Dahil sabi nila, hindi ito national emergency. Ano ito? National Energy Emergency. Bawal daw sabihin national emergency. Ang sabi ni Senator Marcoleta, bakit? Hindi ba national ang namomroblema sa langis? Mayroon lang ba daw isla dito sa Pilipinas mga kababayan ang namomroblema? Di ba buong bansa na? National na? So bakit sasabihin nilang hindi ito national emergency? So, kaya ko nga sila binibigyan ng kapangyarihan dito sa bill ko is para magawa nila yun despite the fact na may Oil Deregulation Act. Buti nabanggit mo yan. Pinapaaral ko rin sa staff ko kasi ang dami lang technicalities. Ang tanong, dapat ba natin i-repeal yung Oil Deregulation Act o hindi? Dapat. Yun ang susunod na tanong. Kasi ang naging bottom line dyan, ang bilis nila nagtaas. Tapos ang bagal tama na yung reaction sinabi ng mo eh. gobyerno. Ang sinasabi Tapos magdadagdag pa naman ngayon mga kababayan. Magdadagdag na naman ng napakarami. Ay, napakalaki. Sabi mo, 12 pesos ata yung dadagdag. kahit yung mga lumang stock, tinataas, di ba? Oo. So malaki ang dapat, maybe not by law, pero supposedly, malaki ang influence ng president dito sa mga to. Pero dapat talaga gamitan ng batas eh. Sa akin, kaya nga Bakit hindi ginagamit ni Bangag? Yan na siya ng emergency power eh. binibigay ko yung kapangyarihan doon sa Fuel Crisis Act of 2026. So wala siya. Dahil sa tingin ko, without that law, mahirapan silang Tali ang kamay. Hey, willpower lang yan. Huwag mo lang tali kamay nila matakpan. doon. Kung Toby, ito, kanina ko pa ito gusto talaga itanong sa inyo eh. Bakit to mas maraming nakukulong na mga kumakalaban sa administrasyon Oo. Kaysa sa mga pag nanakaw talaga ng kukurap. kumakampi sa administrasyon na kasi yung mga kumakampi, ang daming mga ebidensya na inilalabas sa kanila katulad ng Addiction pa dyan mga kababayan ng 18 Marines. Posible pa yung makulong na. sa 18 Marines, katulad kay Romualdez, kay Gutesa. Katulad po naman sa mga kalaban ng administrasyon, kagaya nila... Katulad niya. Katulad nila Pastor, katulad ni dating Pangulong Duterte, katulad nila former Senator Revilla, nila Senator Chis Escudero, although hindi naman nakakulong si Senator Chis Escudero, pero napakaliit nung ipinupukol sa kanya kaysa po doon sa pinupukol kay Martin Romualdez. Romualdez Luther. Hindi, yun ang talagang frustration ko. Kaya nga sabi ko, ever since before, hindi ko matatanggap. Because wala na no one can deny, di The ba? Luther Wala na King. pwede mag-deny na talagang ang nasa sentro is Si Marcos talaga. Aldi ko. Ayan. Yan problema sa'yo, Tiangco. Bakit si Saldico ang nasa sentro? Hindi siya ang presidente. Ang nasa sentro, si Bangagers. Magagawa ni Saldico. Kung wala si Marcos, shut up nga, Enough na, Ginagawa mo kaming tanga, Kung Cover up ka na naman. hindi alam ni Martin Romualdez, di ba? At ulitin ko, talagang nasa posisyon siya na walang benefit of the doubt. Dito, kailangan niya talagang patunayan sa tao na
Hello. Uy, Tiangco. Tatanungin kita ha. Sino ba nagre-release ng budget? Di ba DBM? Ang DBM, mga kababayan, under yan sa Office of the President. Hindi nga yan, hindi yan hawak ng House Speaker, mga kababayan. So, kung hindi alam ni Bangag, mga kababayan, yung pagnanakaw, ay, hindi nga, alam na nga niya, mga kababayan daw dahil sinabi daw ni Tiangco, ni Marcos na tama na yan, na ilang bang mansion ang kailangan nyo. So kung alam pala ni Bangag, mga kababayan, ang corruption, bakit hinayaan pa niyang i-release, mga kababayan, ng DBM kung i-ghost project lang naman pala. At isa pa, bakit hindi niya pinukol, mga kababayan, itong DPWH na kasabwat, mga kababayan, sa pagnanakaw? Hindi yan mangyayari kung ang mga tauhan ng DPWH, mga kababayan, is matitino lang. Yan ang under control ni Marcos ang DPWH. So wala siyang lusot, mga kababayan, na sasabihin niyang, wala ako si Romualdez lang Hawak mo ang DPWH kung saan napapanel, mga kababayan, ang bridge ng korupsyon. So wag mo na kaming lokohin, Tiangco. Hindi niya proteksyonan. Based doon sa mangyayari. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ni Ombudsman na iinit palalo yung... Ayan na naman Isang paloloko huling nyo kay na, Boy. Huling react. Kasi pinatalo to. Si Kong Toby daw may kagagawan kung ba't natalo yung alyansa nung nakarang eleksyon. Ayun, yun yung mga, yung tinatanong mo sa akin si Trillanes. Doon niya ako binanatan yata na pinatalo ko yung alyansa, no? Number one, alam nyo, ever since October naman, meron kaming surveys, di ba? Nagsimulang bumaba yung mga kandidato namin noong tinuloy yung impeachment kay VP Sara, di ba? Again, hindi logical yun Kaya ako naisip talaga na pera yung dahilan nun. Kasi kung hindi naman kailangan maging matalino ka sa politika, pwede mo munang patapusin yung eleksyon, tapos tsaka mo i-file ng June 2. Kung talagang gusto mo, di ba? Pero ano ba yung napaka-importante noong February 5 at hindi ka makapag-intay na patapusin mo muna yung eleksyon? Hindi, eleksyon, di ba? Tapos June 2, di i-file mo. Wala na ibang dahilan doon kung hindi pera. Doon talaga nagsimula. Ang pinakamalala, kung titignan nyo, kahit tignan nyo yung Pulse Asia, nung pinadala si President Duterte sa Hague, talagang bumulusok na. Tapos, tumaas si President Duterte. Okay. Ano naman magagawa ko? Wala naman ako magagawa, di ba? Tapos, ang sinisisi sa akin ng mga bumabatikos is, iniwas ko daw kasi yung mga kandidato doon sa Visayas tsaka Mindanao. Kasi totoo, hindi na kami pumuntang Mindanao Visayas, isa lang yata, isa lang pinuntahan namin, o dalawa, Iloilo. Yung Iloilo was before na padala. Yung after, Cebu na lang. Ano naman magagawa ko? Yung mismong local candidates namin, ang tumatawag sa akin, wag na kayong pumunta dito. Kasi pag pumunta kayo dito, madadamay kami. Anong kasalanan ko dun? Di ba galit na galit yung tao? Tapos isipin mo, pipilit kami pumunta dun. Dadalhin lahat ng kandidato. Tapos, Totoo ba yun? Ang sigaw Duterte? hindi na nga kami pumunta Hindi na nga kami Doon sa mga ibang lugar? Ha? Sa mga ibang lugar? Hindi naman. Siyempre, sinisigurado ko na wala sisigaw na gano'n. Kundi ako mapapahiya Di ba? So, ikaw, kunyari ikaw kandidato namin sa Mindanao, pumunta yung alyansa doon, sisipot ka ba? Hindi ka na po. Tatakot ako kasi. Sila nagsasabi sa akin na wag na muna kayong pumunta dito. Kung gusto nyo, yung mga kandidato, pumunta isa-isa. Kumbaga, wag nyo don't add, ibig sabihin, wag nyo nang galitin lalo yung tao. Pero kung wait lang sorry magbabatin ako. Ba't may nanalo pa siya, sa alyansa? Dito kasi nakabawi yun sa ibang lugar. Pero tingnan mo yung boto sa Mindanao. Wala sa amin walang alyansa nakalusot doon. Saan ba yung sinasabi mo yung local candidates? Hindi, yung mga alyansa tulad nila Soto. Senador. Hindi, kasi di ba nakakabawi dito? Sa Luzon. Oo. Ngayon, yung mga crocodile ni Martin Romualdez, sinasabi, bakit sa congressman? Bakit sa congressman? Ang daming nanalo.
bakit hindi mananalo yung karamihan nun walang kalaban? Kasi tinatakot nila yung kalaban. Di ba? Ano ginawa nila? O yan, buti. Ngayon sabihin. Ano ginagawa nila dun sa kalaban ng mga attack crocodile nila? Sasabihin dun sa kalaban, kahit naman manalo ka, wala ka pondo ng 3 taon, bakit ka patatakbo? Tsaka kami nakaupo ngayon. Kaya nawalan ng kalaban. Paano hindi mananalo yun? Wala namang kalaban yun. Subukan nilang So, gawin ngayong... ginawa nila yan? Ginawa nila yan. Gangster pala talaga ito si Romualdez, no? Ginawa nila yan. Siga, no? Hindi, sabihin mo, di subukan nilang gawin ngayong 2028 yan. Kaya pala wala laging kalaban si Romualdez, no? Ha? Kaya pala walang kalaban si Hindi, Romualdez. dinisqualified, di ba? Oo, Dinisqualified. dinisqualify yung kalaban. Dinisqualified. Hindi, di ba? Parang, so paano nila sasabihin sa akin na yun ang basis nila? Ang balik ko nga sa kanila, wala nga kayong kalaban, hindi nyo mapanalo yung kandidato natin. So ano ibig sabihin nun? Di ba dapat kung wala kang kalaban, panalo lahat ng kandidato natin doon sa lugar mo? Ay bakit wala ka ng kalaban? Hindi nanalo. O di ba dapat kayong sisihin? Baka kayo nanlaglag. Kung speaking of election, napag-usapan natin Ito, hindi ko alam kung chismis, pero hindi naman ako naniniwala dito. Okay. Pero since nandito ka na, tanongin na kitang diretso. Diba? Kasi nabalita to sa akin ng vlogger. Tapos, sinabi nila na may nakakita daw media. Ulitin ko, hindi ako naniniwala. Kaya lang, sabi nila, nakita ka daw nilang pumunta sa opisina ng COMELEC mga 1 week or 2 weeks before. Totoo po ba yun? Yes, may meeting ako nun kay George. Hindi ko na matandaan ano yung meeting ko nun Hindi ko na matandaan kung ano yung reason. Pero totoo. Pero hindi po ba bawal yun since kayo ang campaign manager ng Alyansa tapos pupunta kayo sa opisina ng COMELEC? Hindi. I'm sure it was a legitimate concern Hindi ko lang matandaan Hindi po ba pangit tignan yun? Hindi, because legitimate. Kaya nga sa opisina ako pumunta, hindi ako nakipagkita sa Labas. Sa labas Kasi officially, di ba? I mean, kunyari, may reklamo kami na legal. Dapat naman talaga akong pumunta Punta doon. sa opisina. Oo. Kaya hindi ako sa labas pumunta. Kaya mismo doon sa COMELEC ako pumunta Tsaka, alam ko naman madaming media doon, di ba? I mean, hindi naman ako pupunta doon kung So sa illegal tingin yung- nyo kung ginagawa din to ng ibang, ginawa kaya ito ng PDP o ng ibang partido? Hindi, sa tingin ko, ang masama, kung secretly kayong... Mag-meet. Mas nakakaduda naman yung sikreto kayong magkikita, Magkita, di ba? oo. Ako mismo pumunta ako dun sa opisina niya, so wala akong tinatago. Kunwari sa bahay, no? I mean, out somewhere. So ako sinigurado ko, nung humingi ako ng appointment, sinigurado ko na sa opisina para hindi rin siya mapulaan, hindi rin ako mapulaan. Pero titignan ko, buti sinabi mo. So, ibig sabihin kalimutan ko, po, yung pakikipagkita ng ICC, mga member ng ICC, Trillanes, tsaka ni Boying Remulla, hindi official yun. Parang sa bahay yun. Sa bahay, yun wala akong personal knowledge doon, pero hindi ko alam. Inamin po niya. Umamin do. Ang Sino? Si Remulla, umamin siya na sa bahay. Tinanggap niya itong Hindi ko alam what month Baka was Boying going to the office kasi 'di ba may time na may sakit siya, 'di ba? yes. Baka naman kaya siya pinuntahan sa bahay. Baka yun yung time na hindi siya Lately lang po ito, Noong nakaraan lang, siguro mga... hindi ko alam. 'Di ba may a time month ago lang niya may sakit siya. may time na may nag-recover siya eh. So baka yun yung reason na pinuntahan. Pero ako talagang sigurado pinuntahan ko siya once. I know it was an official concern pero pinuntahan ko siya sa Pero pangit pa rin yung kung kasi kahit na, pinuntahan mismo sa bahay. Sino? Gusto yung... Si Remulla, Ako? Si Trillanes, si Trillanes. Hindi ko na alam yun. Hindi ko alam wala ako. Ako kasi gumapagapag sa utak ko Actually, lagi ko lang pinapost ako. Paano nanalo si Ma'am Aquino at sa Kiko Pangilinan? Paano sila nanalo? Alam mo, Nagulat ako hindi, ako yun na, Tapos namin ito. Alam mo alam mo to. Si Ma'am Aquino, hindi lumabas ng bahay yan. hindi ko alam. Hindi lumabas niya para mamapaya. Hindi lumabas sa Facebook survey. lang yan. Hindi, talagang kung ano man yung kampanyang ginawa nila, magaling. Kasi kahit, Magaling yung Hindi mala. kaya, kasi Kaya namin kayo tinatanong. Hindi, Kasi kahit bilang kami, bilang... Kahit kami, hindi namin nakita sa survey namin Kaya nga sabi ko, hindi ko ang dami nagtatanong sa akin paano nangyari, hindi ko masagot Hindi, ganito na lang. So, ano yung ginawa? Sa tingin po ba ninyo, nagkaroon ng dayaan nitong 2025 election? Okay.
mahirap magsabi ng may dayaan unless may ebidensya, di ba? So, in the absence of evidence, we will have to assume that it is regular. Kasi pag sinabi mong may dayaan o wala kang ebidensya, hindi lang naman yung pagkapanalo nila ang quini-question mo eh. Quini-question mo yung... Buong process. Hindi lang, lahat ng nanalo, quini-question mo. So, mahirap naman magbintang ng ganon. Pero honestly, talagang, di ba hindi nga namin nakita sa survey yun? Paano na yun, di ba? Diba? So, magaling nga yung... Kahit ako hindi kaya ito wag sasama mo, baka yes. makalit na naman sa akin. Hindi. Hindi kaya ano yan? Line up niya talaga yun? Or, Hindi. Definitely hindi. Kasi nagulat kami. Nagulat ako sa kapit niya. Nagpumunod ko yun niya, may time matalo. Hindi. Definitely hindi. Definitely, hindi namin Kasi sila... sa nangyayari yun, mag-alyansa na kasi si Marcos sa kasi Lenin. Parang definitely hindi. Kulit kasi lahat na yun. Definitely hindi... Wala, never ko sila nakausap. Pero ikaw, ano masabi mo kay Kiko? Panlimas eh. Ang galing. Hindi. Diba? Panlima eh, no? Kumain ng... May mahirap yun. Kumain sa plato ng Sabaw. ahon eh. Ang galing. Hindi, but okay, ganito ha. Siyempre nagulat tayo. So later on, iniisip ko, bakit nagkaganon? Alam mo, ang possible reason is, baka kasi nag-aaway, yung mga, let's say, ayaw kay BBM, ayaw sa Duterte, saan sila pupunta? Pwede. Wala naman silang ibang pupuntahan kung hindi yun eh. Pero malabo kasi hindi naman lang ang pan niya nalalo eh. Hindi ko alam. Mahirap lang kasi Kasi, siyempre, tumakbo rin ako. Kung question ko yung proseso, di parang, question ko rin yung, di ba? Parang, Pero kung hindi pa ba sapat na ebidensya or hindi ba maituturing na ebidensya yung 18 million na overvoting, hindi po ba maituturing na parang may nangyari talagang dayaan ng election? okay, buti na tanong mo yan. Natatandaan ko, 2013 elections, presidente ako ng una nun eh. So parang may nagsasabi sa amin na may pattern yung voting. Na parang 70-20-10 yata nun eh. Parang 60-20-10 eh. Pero hinihingi ko yung ebidensya na pakita mo sa akin. Wala mailabas eh. So para sa akin, para mag-akusa na meron na may dayaan nang walang ebidensya, ang hirap naman, di ba? Para magiging irresponsible na. Baka doon nasabihin na, sour grapes ako, o natalo lang kasi mga kandidato niyo, kaya mo sinasabi yan. So, Pero kung may ako, tungkol sa ngayong election. Bumabagabag ba ulit Hindi, sa wala na. Hindi na. Gumapagkapag ko rin talaga eh. Pero, ang tagal mo hindi nakatulog hanggang ngayon. Hindi ka makaget over. Kasi lagi kong inaaway ko kasi yung kalaban eh. Ako nakahiya ako, lalo naging number na yun eh. Ano naging number na to? Lalo na sa Kiko, panlima. Maniniwala ako kung pang 40 yun eh. Maniniwala Hindi, ako. pero Panlima siyempre, eh. dapat siguro igalang na lang natin kung ano naging pasya ng tao, di ba? Ito In pong the eh. absence of evidence. In the absence of evidence. Pero naniniwala kayo dito na yung 18 Marines nag-deliver twice kay Chairman Garcia. Ayun, wala akong personal knowledge. Wala talaga. So akong sabi nyo may personal- pinapaniwalaan kayo, merong hindi. Yun, masyado. wala akong personal knowledge. So, hindi ko masasabi na totoo. o Kasi hindi. ano daw yun, nag-deliver twice, dalawang maleta, before And and after. after the election. Hindi. Maganda siguro talaga kung hearing ninyo para matanong ninyo at malaman natin ng tunay na Sige, ebidensya. kausapin ko muna si Attorney Levy para malaman natin na sabihin ko na sa kanya na there's a risk na makontempt yung mga yan. Si ano kaya mas ma-interview namin si speaker, dating speaker? sabi ko nga, di ba doon sa bumabati ko sa akin, ako lahat ng interview wala akong tinatanggihan kasi wala akong tinatago. Kaya nga kami nagpapasalamat sa inyo, Kong, dahil eto, alam naman natin, Banatero, walang supporter problema sa ni Vice President Walang Sara. problema. At si Kong ay hindi naman lingid sa kaalaman na iba, kamag-anak ng presidente. So, pumayag pa rin siya. At wala siyang binigay na Wala. restriction. Ang galing ha? Wala, Si wala. Trillanes kaya.
Pwede kaya ito may interview kasi Ang mukhang lalas. Pag nagtatampo siya in-interview eh. mo siya, after didemanda ka niya. Hindi siya i-interview mo eh. Grabe Didemanda ka naman. pa rin niya. Kasi trip niya talaga magdemanda palagi eh. Sobra Oo, Huwag ganun Hindi, pasalamat di ba tayo, kanina tinanong niyo ako kung anong hindi po pwede. Sa akin, wala. Lahat, Totoo yun, totoo. lahat pwede. Pero yun, ni minsan di nagpa-interview yun, si former speaker. Kailan siya nagpa-interview? Mapasok pa ba siya? Hindi ko nakikita. Anong diet niya? Nag-ano ba siya? Kasi pero kumapayat. Oo na. Maganda So yun. hindi niyo siya nakikita. Hindi. So, hindi siya pumapasok. Ha? Kung hindi niyo nakikita, kasi pumapasok kayo. Hindi, buti, alam mo na ano mo yan, na buti nabanggit mo sa akin yan. Nagugulat nga ako, kaya nga minsan talagang disappointed ako sa house eh. Hindi ko siya nakikita, pero minsan doon sa attendance, present siya. Uy, Mama, taga-pirma? May kaluluwa. Ayos Kaya yun. nga, Alam ko na kung kaya sino sabi ko- tigalista. Sabi ko, disappointed talaga ako dun sa mga nangyayari. Kami, every session, nahandun kami. Tapos sasabihin, minsan ang palusot doon, official business. Hindi dapat. Hindi dapat pumirma. Hindi ba? Hindi. Kasi, hindi, makikita mo the next day, di ba, yung journal? Wala naman tong mga to. Ako nandito, hindi ko nakita tong mga to. Bakit present tong mga to? Ang laki-laki nun, Lugi malaki. sa inyo yun. Sa mga nandun na palagi nandun. Dapat pala face recognition. Para talaga nandun ang... Hindi, dapat biometrics, di ba? Biometrics o face recognition, di ba? Baboy metrics. Para talagang nahandun, di ba? Lupit pala. Grabe. Alam mo, maglakaroon ng face recognition, gagawin ko rin sa Percy. Ano? Sorry. Di ba? So, unfair eh, di ba? Kami pumapasok kami doon. Si Kong Sandro ba? Pala pasok, pala absent. Hindi, in fairness, nandun yun everyday. Ah. Everyday. Nandun yun lagi. Masipag naman yun. Ayun. Nandun siya lagi. Okay, maraming salamat sa ating napakatalino na guest. Grabe, no? Wala talaga siyang iniwasan. Lahat ng tinanong ninyo, talagang sinagot niya. Siguro hinga na lang po namin kayo, Kong Toby, ng huling mensahe para sa ating mga tagapanood ngayon sa Ibayong Dagat at dito sa Pilipinas. Hindi. Alam mo, ako, I'm as frustrated, as disappointed sa ating mga kababayan na number one, wala pang napapanagot na big fish hanggang ngayon, no? Alam ko ang sentimento nila. Number two, alam ko rin yung sentimento nila tungkol dito sa crisis na kinakaharap. Alam ko marami kinakabahan, hindi nila alam kung ano mangyayari. Alam nila na pag tumaas yung presyo ng crudo, ang susunod dyan is yung presyo ng pagkain. So alam ko na talagang namomroblema sila dyan. No? Kaya ako, may panawagan. Actually, kami ni Kong Egay Erice, humingi na kami na pagkatapos nitong Holy Week, na sana mag-special session na ang Kongreso para doon sa mga batas na kinakailangan para harapin itong crisis na to. No? So yun lang ang aking pakiusap.